Habang nakagarahe pa at wala pang malakasang tournament si Wesley So na paparating, nakikipag-match siya sa chess.com, nakikipag-sparring. Nakaharap niya si Super Grandmaster Oparin ng 6 games. Pumili tayo ng best game at sino kaya ang nanalo sa kanyang sparring match. Yan ang aalamin natin. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Habang nag-iintay tayo ng paparating na malakasang tournament ni Wesley So, nakasubaybay naman ako sa kanyang chess.com account at nakita ko nitong kamakailan lang May 23, nakipag-sparring siya kay Super Grandmaster Gregory Oparin. 6 games ito. Pumili ako ng best game at mamaya malalaman nyo po sa end part yung kanilang score sa match na ito. Meron tayong sasagutan puzzle, may bago tayong puzzle at syempre meron tayong shoutout sa bandang huli. Ang ginawa ni Wesley, nag-E4, C6 si Oparin, nag-Caro-Kann, defense, kinapture. Yan ang nauuso ngayon, napansin ko, no? Sila Nakamura kinakapture. Pero dito po ang normal na linya, di ba, yung ina-advance, tapos magbi-bishop F5, o kaya knight C3. Pero dito, bago, dinidevelop nila, kinakapture nila. Nag-C takes D5, Bishop D3, Knight F6, C3, Knight C6, Bishop F4. Ayan, inuunahan talaga yan para makontrol yung E5 square. Kasi kung magda-Knight F3 dito, nagku-Queen C7 naman ng black dito para hindi na makapunta Bishop dyan. Kaya inuunahan eh. Bishop G4, yan ang medyo kakaibang technique dito. Queen B3, inatake ang B7 at nag-Queen D7, dinipensahan, Knight D2. Siyempre po dito, hindi makaporma ng Knight F3. Kakapturin talaga yan. Medyo madadamage ang king side pawn structure. Kaya, nag-Knight dito muna para pagtira ng Knight Gf3, healthy. Hindi makainan. Nag-E6 para ilalabas naman ang Bishop. Knight Gf3, Bishop D6. Kinapture, capture. At nag-castle, castle. Rook Fe1, syempre para kontrolin ang E5 square. Lulundag yan dyan. At dito po mga kamatyas, baka naiisip nyo ba't hindi kinakapture ng puti yung B7? Kasi titirahan lang ng Tory yan, mabilis lang mabawi yan. Nag-Queen C7, ayun, dinipensahan na. At nag-Queen C2, Rook AC8 para may plano na pwede mag-Knight B4, dodobolen. At nag-A3 na wala po sa talaan ng aklat dahil sa huling itinira dito ay Rook AC1. O pero tingnan natin, interesting to, si Wesley tumira niyan eh. Nag-Rook Fe8, Knight G5. Ayun, tiniret ang H7 at nag-H6 lang. Pero dito mga kamatyas, no, pasensya na po, i-atras ko lang. Papaano kung makipagsabayan ang black? Curious lang ako. What if Knight takes D4? Na ang idea, syempre pag kinapture yan, may capture sa queen. Diba? Ito po gagawin. Okay rin pala, evaluation bar. Okay rin pala. Tapos magkiking F8, then Queen D3, and Knight C6. Very safe pa rin sa black. Lamang nga ng kaunting points lang eh. Ayun. No? Pero balik tayo sa ginawa. After Knight G5 ni Wesley, nag-H6, bumalik, kinapture na, and nag-E5. Ayun. Para maluwag ang galawan sa sentro at hindi na ma-okupa ng knight yan later on. So nag-E5, kinapture, at nag-Knight D4. Yun nga lang, ang drawback nito sa ginawa ni Oparin, yung pawn niya sa D5 ay isolated. So, nagiging problema pa rin yan in a long run. Nag-A6, Bishop F5, Rook D8, G3. Bakit kaya nag-G3? Para walang Knight G4, mga ganun na threat-threat. Knight C4, Bishop D3, Knight E5, Bishop F1. Ayun, para paikutin, ilalagay na sa G2, G6 para wala namang mga lundag-lundag mamaya. Nag-A4 na, Rook E7, Rook E2 at ganun din. Parehong nagdoble sa E-file, battery, nag-H5, mukhang mag-E-H4, Bishop G2, King G7, Queen D2. Ito yung mga binibiling, mga paislog-islog na mga konting tirada pero may laman. Nag-Knight C4 po dito. So mukhang matahimik naman ang evaluation bar, walang hiwaga. Pero merong ginawa ditong interesting si Wesley na may ganun na pala. Sige po, pakiguess nyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start.
Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! Knight F5. Exhibition. Kinapture, obligado naman eh, di ba? Queen G5 check. Nag-King F8 nga lang si Oparin. Blunderations! Hindi ba nakat? Gusto ko sumigaw eh. May kapangyarihang puwersa yung Blunderations natin eh. Ayun, dapat daw po ang tira ay simple King H7. Then, white will continue with Queen takes F5 check. Okay? For our foreign viewers, they are requested at least to mix a few English words so that they can catch up or understand. So, Queen F5 check, King G8. Okay? So, white is not able to take the knight because of the hanging rook on E2. So, white should play Queen G5 check here to continue the check. So, King H7, then Queen F5 check, etc., etc., perpetual check. It's equal. It's a draw. Okay? But then, let's go back with, after Queen G5 check, Oparin played King F8, Blunderations. Then, of course, Wesley So simply captured the knight. And white has the coming Queen H8, very strong, check, resign. Why? If rook takes E2, then we have Queen H8 check, King E7, rook takes E2 check. Then followed with Queen takes rook. Okay? Then if, let's say, King G8 here, then rook takes E7 wins the rook. Okay? So at this point, there's no solution at all. Because if black freezes his pieces, white will go to H8, then matchas. Yan po mga kamatsas. Okay? So congrats Wesley. And ang score ay total score of 4-2. 3 wins, 1 loss, and 2 draws for Wesley. So 4-2. Okay? Not bad, ha? Good, Wesley. So keep it up. More sparring and more practice so that you can able to reach the Magnus Carlsen effect move. Magnus Carlsen strength. Hopefully. Okay. So, ito po yung ating mga, let us answer the problem last time. Nosebleed because of English. Sagutan na natin ang problem na iniwan natin sa laro nila Dubo Bing last time. Ito po. Nagsagot ba kayo mga kamatsas? Oh, ito ang pinaka good move. King E5. Sugzwang. Ang solution, B4, then simply A4. Everything is in sugzwang. If capture, then King B6, then white will simply play King F6, smashing all the pawns, and after that, pass pawn. Very fast for white. Okay, mga kamatsas? So, mixing a little bit English Okay. Then after A4, then if black will play B3 here, then simply H5. Wow. Sacrifice, Capture and F5. What if H4? F6. Okay. It lands with check. Queen, check. Then after that, very simple to run this pawn, then capture. Okay? So let's go now with our new problem solving in this video. It's white to play. Black's last move was G takes knight. And the black king is too exposed. What do you think? The brilliant move coming for white. Okay, it's white to play. Find the best way to win. Alright? And now, this is our shout out na pinili ng ating comment picker na nag-message sa video natin kina Dubov. Okay, ito po ay sila. Joden Ramos, Rodelas Ryan, Hanhei Ra, Maxafer Diaz, Milton Mirate, Daniel Corvin Cabelin, Jose Bayagoza, Arturo Santa Rosa, Abay Tago, and happy shout out po para sa mga gusto magpa-shout out, mag-comment lang po kayo sa video na ito ng inyong natutunan, na obserbahan, wag lang kayong mang-away. Pwede kayong mapili ng comment picker natin. 5 sa YouTube, pag pinost natin doon ang video na ito, at 5
sa Facebook dahil ipinopost din naman natin ito doon sa Facebook Kamatsas. Follow na po kayo sa ating Facebook page Kamatsas and also subscribe to our YouTube channel I am Roderick Nava sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Maraming salamat! Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.